Santa Rosa, Laguna, tatlong magkakapatid ang dinapuan ng isa pang misteryosong sakit. Bigla na lamang lumobo ang kanilang mga binti. Ang pinakamalala ang kondisyon, ang 44 anyos na si Rosemary. Sa isang compound sa Barangay Balibago sa Santa Rosa, Laguna, tila bilanggo sa sarili niyang tahanan si Rosemary. Pakikinig ng radyo lang daw ang kanyang pinakalibangan o hindi kaya pagtanaw sa labas ng kanilang bahay. Si Rosemary kasi halos 30 taon nang inaalipin ng isang misteryosong sakit. Malaking malaki. Talagang ngayon ako, nakakita ako ng ganyan. Kala mo ba ibang espisya? Pero tao lo, alam ko, kaya ako inaawa. Medyo bukol-bukol yung paa niya. Eh yun nga, sabi niya, gusto niya magpatingin, walang pera. 15 anyos lang daw si Rosemary nung nagsimulang namanas ang kanyang mga binti at tubuan ng mga butlig-butlig. Pero noong 2008, lalo pa raw lumaki ang kanyang mga binti. Ayan. Pero mas malala raw ang kaliwa na tinubuan pa ng 2 malalaking bukol. Habang ang kanyang mga paa, tinubuan naman ng kumpul-kumpul na kulugo. Ang kanyang mga binti, tumitimbang daw ng halos 30 kilo o kasing bigat ng kalahating kaban ng bigas. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan. Matigas yun. Hindi naman alam ko. Sabi na pag inopera, hindi ko rin alam kung ano pwede mangyari. Ito yung listahan na ginawa ko para wag makalimutan yung pagpainom ng gamot. Ang malala pa nito, mabagal daw na-develop ang pag-iisip niya. Kaya hirap magsalita. Para dito na lang yung buhay niya, paikot-ikot lang dito, nood ng TV. Kaya minsan may time siya na aburido rin. Walang kasing hirap. Kasi wala kang parents, diba? Parang ganun. Ang suspecha ng pamilya niya, baka raw naengkanto ito nung sa probinsya pa raw sila nakatira. Posible rin daw na namanan niya ito mula sa kanyang tiyuhin na namatay rin sa parehong kondisyon. Sa mga pinupuntahan niya, baka may naapakan siya o nabati ng iba. Parang sabi, laman lupa, parang taong lupa, ganun. Pero nung pinagamot, wala rin naman nangyari. Wala na bago. Nagpapasadya pa raw sila ng palda para maitago ang kanyang mga binti. Pag lumalabas kami, di mo talaga maalis na ang mga tao na may tingin sa kanya kasi talaga iba naman talaga yung size ng legs niya. Siyempre nagtataka sila, hindi man sila makapagtanong kung bakit. Parang inaano nila, nilalait nila na hindi naman nila naintindihan kung bakit ganun. Dahil hindi namin gusto yun na magiging ganun siya. Ang pambihirang kalagayang ito ni Rosemary, nakaapekto na rin sa ibang bahagi ng kanyang katawan. 2 buwan pa lang daw ang nakalilipas nung natuklasan ng mga doktor na nagkaroon siya ng complicated pneumonia. Lumalaki rin daw ang kanyang puso at may komplikasyon pa sa bato o kidney. Ang labis pang ikinababahala ng magkakapatid, 2 raw sa kanila, sina Fredelyn at Lolit, kinakakitaan na rin ng ganitong mga sintomas. Na-allergy po ako sa sandals ko noon tapos may kinamot po ako, nagkasugat, tapos na-infection siya. Tapos nilagnat po ako noon. Tsaka yun, namagana. Tapos nag-worry din ako, ayoko rin dumating pa sa ganong point na sobrang laki na. Kaya naghahanap na rin ako ng ang paraan, paano magpagamot. Hindi ko na iniisip na sinumpa kami kasi baga wala namang kaaway ang pamilya namin. Baga yung nanay at saka tatay namin friendly, baga welcome kahit sino. Kaya parang sabi ko imposible na may taong sinumpa kami. Upang maagapan ang pamamanas ng kanyang mga paa at binti, araw-araw itong nililinis ni Lolit ng maligamgam na tubig.
at sinusuotan ng stocking sa paniniwalang mapipigilan niya ang paglobo ng mga ito. In-advise po ng doktor, susod ako ng medical stockings para malilesen ang pamamanas. Kaya lang, mahal po kasi ang medical stockings, hindi ko kayang bilhin. Kaya, bili na lang po ang support stocking. Si Fredelyn naman, mayat maya, minamasahe ang kanyang mga binti para ma-relax. Nag-iingat din ako dahil hanggat maaari ayaw ko rin dumating sa ganung points lalo na may anak ako. Tsaka din, gumagawa din ako ng way kung paano na yung hindi siya lumala. Kinabukasan, ipinasuri namin sila sa isang espesyalista. Sa isinagawang CT scan o computerized tomography kay Rosemary, nakita kung gaano na kalala ang kondisyon ng kanyang mga binti at paa. Ito yung parte ng hita. Ito yung laman na lumaki. Medyo namamaga ang parte ng hita dito. Ito yung buto. Yan. Ito yung sa kanan, hita. Medyo okay pa. Ito matagal na rin. Matagal na rin ito. Dito rin nakumpirma na si Rosemary ay may lymphatic filariasis, kung saan dahil sa filarial worm, isang uri ng bulate na nabubuhay sa dugo ng tao, lumaki at nagmimistulang binti ng elepante ang taong dinadapuan ng sakit na ito. Yung laman ng bukol is fluid, chylous fluid. Fluid coming from the lymphatic system. Yung mga kula-kulani na nagkaroon ng inflammation and then ito, for prolonged period of the infection, it has become like this, nag-disfigure siya. Tagalan siguro mga 10 taon na ito or mahigit, patay na ang filarial worms. Kaya hindi na makikita yung mga filarial worms. Pero yung epekto, nandiyan na yan. Nagkaroon na ng elephantiasis na tinatawag nila. Nakakapasok daw sa katawan ng tao ang mga bulate sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kadalasang ang lower extremities o ibabang bahagi ng katawan ng tao ang inaatake ng mga bulate, katulad ng binti at paa. Meron daw mga plantation sila ng banana trees sa kanilang bahay. And then, yung sa ilalim ng leaves ng banana trees, doon nakatira yung mga mosquito na nagkokos ng ating filariasis. Meron kang incubation period of 8 to 16 months after na magkaroon ka ng signs and symptoms of filariasis. Ayon sa WHO o World Health Organization, tinatayang mahigit 100 milyong katao ang dinadapuan ng sakit na filariasis sa buong mundo. Samantalang sa Pilipinas, tinatayang 200,000 ang meron nito. Taong 2008 nung nagkaroon ng filariasis outbreak sa mga bayan ng Irosin at Bulusan sa Sorsogon, kung saan pamilya ang tinamaan ng sakit na ito. Hindi siya nakakahawa. Pwede kang magkaroon ng fever, pananakit ng mga kula-kulani, usually sa arms or sa legs, na akala ng pasyente parang ordinary flu-like symptom lang siya. Maging ang mga kapatid ni Rosemary na sina Fredelyn at Lolit, positibo rin sa filariasis. Yung beginning condition ng elephantiasis, hindi pa siya ganun kalaki. Samantala, malala na raw ang kaso ni Rosemary, kaya hindi na raw ito madadaan pa sa gamutan. Kung mag-undergo siya ng surgery, check up syempre yung cardiac function niya, pulmonary function, as well as yung mga other blood examinations kung may mga abnormalities na dapat i-correct. Depende sa kanyang recovery rin. Sana sa mga nanonood o kung sino mga gusto na tumulong sana sa amin, alang-alang sa kapatid ko yung magdugtungan ng buhay niya. Lahat tayo may kanya-kanyang kalbaryong dinadala. Ang mahalaga, tatagan ang ating loob. Tibayan ang ating pananampalataya para gaano man kabigat ang ating mga pagsubok, mananatili pa rin tayong nakatindig